Sabi nga nila, huwag kang maniniwala sa mga taong hindi mo nakikita ng personal. Sapagkat maaaring gumagawa lang sila ng katauhan na magugustuhan mo. At itatago naman ang totoong sila sa gawang kwentong sinabi niya sa'yo. Tama nga sila, kasi sinungaling ka. Hindi ako tulad mo, kaya nasaktan ako. Bakit ka nga naman gagawa ng kwento sa taong tanggap ang buong pagkatao mo? Para ano? Para saan? Para hindi ka kaawaan? Hindi ba't mas nakakaawa ang pagbuo ng isang karakter na hindi naman totoo? Wala tayo sa libro para gumawa ka ng taong magugustuhan ko. Pagkatapos ay iba naman pala ang daratnan ko. Nagulat ako kasi hindi iyon ang pagkakakilala ko sa'yo. Mapusok ka, hindi tulad ng banggit mo, ni hindi mo rin ako binigyan ng pagkakataon para iproseso lahat ng bago sa'yo. Gusto mo, pinupuntahan ka, ngunit ayaw mo naman maghatid. Ang dami-rami mong rason sa tuwing ako naman ang humihingi ng pabor. Hinayaan ko dahil akala ko bago pa lang sa'yo lahat at hindi ka pa sanay. Lumipas ang ilang linggo, kitang-kita akong pagbabago. Mula sa pagtagal ng pagsagot mo sa telepono hanggang sa araw na walang ni ha ni ho. Ano nga bang ginagawa mo? Wala ka namang trabaho. Ni hindi ka nga marunong maglaban ng damit mo. O di kaya'y magluto ng pagkain mo. Ano nga bang ginagawa mo? Nagtiwala ako sa'yo kasi akala ko kung sino ka nung nakausap kita ay siya naman ding nasa personal. Ngunit mali pala. Mali na naman ako. Isang araw, sinabi mong may sakit ka. Siya namang araw na dapat nating pagkikita. Naisip kong pumunta kung nasan ka. Hindi ako nagsabi. Isusurpresa sana kita. Ngunit, ako pala yung nasurpresa. Wala ka sa tinutuluyan mo. Sinungaling pala tong taong to. Naghintay ako sa pag-aakalang may pinuntahan ka lang. Ngunit umabot na ng 1, 2, 3, at 4 na oras. Ngunit wala akong nakita ni anino mo. At doon ko napagtanto na kailan ka pa nagsisinungaling. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko habang naglalakad. Ni hindi ko na alam ang dapat kong isipin. Bulag ba ako? Tanga? Bakit ba ganito na lang palagi? Nakauwi ako ng bahay at doon ko lang nakita ang mensahe mo na nagpunta ka pala dito. Kagigising ko lang. Gumuho ang mundo ko sa pagkakabasa ko ng mensahe mo. Ginawa mo pa akong tanga sa tagal ng paghihintay ko dahil nakakandado ang pinto mo. Tapos sasabihin mo lang na tulog ka? Doon ko napagtanto na siguro lahat ng sinasabi mo ay hindi na pala totoo. Mula sa pagkawala ng pera mo, sa hindi mo pagkain, sa laging pagkakasakit mo, pati na rin yung kwento na dinala ka kamo sa ospital na hindi ko alam. Ang grabe pala ano? Hindi ko makikita ang lahat kung hindi ako nagpunta sa lugar kung nasan ka. Dumating yung araw na ayaw ko na. Pagod na ako sa mga salita mo. Kahit yung nanay mo kinukonsinte yung mga pinaggagawa mo. At gusto pa talaga makipagbalikan ako sa'yo. Ayoko na. Ako yung manunulat, pero nakatagpo ko ng taong isinasabuhay ang karakter na katanggap-tanggap ng lahat. Ginawa ko ang lahat. Yun ang akala mo. Sa dami ng rason na sinambit mo, ni hindi ko na alam kung saan ka nahugot ng kapal ng muka para sabihin sa akin na ginawa mo ang lahat. Tama na siguro yun ano? Maaga pa lang ay natapos na. Ang mga kasinungalingan hindi ko naman dapat nararanasan. Ilang linggo pa at kinukulit mo sila upang makausap ako, pero ayoko na. Noong nanawa ka na, nanira ka na. Sinasabi mong ginawa mo ang lahat pero iniwan kita. Malamang sa'yo kakampi.
kasi magaling kang magpaawa at hindi rin naman nila alam ang nangyari. Kwento mo yan eh. Ikaw ang bida at ako ang kontrabida.